Donnie, nagselo sa isang fan sa meet and greet nila ni Belle. Ito ang panayam mula sa isang random fan, eto ang buong storya. 3 taon na ang relasyon ni Donnie at Belle, at sa bawat taon ay naging mas matibay ang kanilang pagmamahal. Sa lahat ng matamis na sandali, sila ay parang walang katulad, magkasama sa bawat tagumpay at pagsubok. Ngunit, tulad ng ibang magkasintahan, may mga pagkakataong ang kanilang pagmamahal ay sinusubok ng mga hindi inaasahang pangyayari. Isang mainit na hapon, nagpunta si Belle sa isang event para sa kanyang fan meeting. Kasama niya si Donnie, ngunit hindi maiwasan na maraming fans ang nagsisikan at humahanga sa kanya. Ang mga mata ng tao ay hindi maiwasang mapansin ang kislap ng kanyang mga mata at ang kabigha-bigha ng ngiti. Habang abala si Belle sa pag-sign ng mga autographs at pakikipag. At para sa mas latest na chismis, subscribe at mag-like na sa channel natin. Selfie sa mga fans, may isang lalaking nagtatangkang magpasikat sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga at tila may pagkasobra. Nang magsimula itong makipag-usap kay Belle, nagiging mahirap na para kay Donnie na magtago ng kanyang nararamdaman. Kitang-kita ng mga mata ni Donnie ang bawat galak sa mukha ng lalaking iyon. Tila hindi siya mapakali, at ang mga magaan na yapos ng kanyang mga kamay ay nagiging mabigat sa dibdib. Ang mga salitang wala sa lugar na naririnig niya mula sa fan ay tila tumutusok sa kanyang puso. "Belle, thank you so much. You're truly amazing," sabi ng fan na may masyadong malalim na tinig habang pinipilit hawakan ang mga kamay ni Belle. Nagkunwari si Donnie na okay lang siya, ngunit hindi niya may tatago ang hindi pagkakaaliw. Naglalakad siya palayo, nagtatangkang magpigil ng emosyon. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam, ang pakiramdam ng pagkakaroon ng kalaban sa mata ng iba. Habang si Belle ay patuloy na nagpapakita ng kabaitan at pasensya sa mga fans, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatigil sa kanilang tahimik na mundo. Isang fan na nakatayo sa likuran ay napansin ang hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan nila. Isang batang babae, na may hawak na telepono, ang nagusisa at napansin ang mga malungkot na mata ni Donnie. "Kuya Donnie, okay ka lang?" tanong ng batang babae habang naglalakad patungo sa kanya. Nagulat si Donnie sa tanong ng bata, ngunit napansin niya ang malasakit sa mga mata nito. "Oo, okay lang ako. Hindi lang ako sanay," sagot ni Donnie na medyo nahirapan, ngunit pinilit ngumiti. "Minsan kasi, may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag." Ang batang babae, na tila nakaramdam ng hinagpis, tumingin kay Belle na abala pa rin sa kanyang mga fans, at sinundan ng tanong, "Pero kuya, mahal na mahal ka ni Ate Belle, di ba? Bakit parang may nangyaring hindi maganda?" Si Donnie ay napatigil. Ang simpleng tanong na iyon mula sa batang fan ay nagpatunay na may mga bagay na hindi basta-basta matatakpan ng ngiti o pagpapakita ng lakas. Alam ng batang babae na may nangyayaring hindi tama sa pagitan ng kanilang dalawa. Bumalik si Donnie kay Belle at nagdesisyon na mag-usap sila ng masinsinan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Belle at bumulong, "Belle, I love you. Pero minsan, may mga bagay lang talagang mahirap tanggapin. Hindi ko lang kayang makita kang masaya sa ibang tao na hindi ako." Nagulat si Belle sa narinig. Hindi niya inakalang darating ang ganitong sitwasyon. Naramdaman niyang may mga pagkukulang siya na hindi niya agad na iparating kay Donnie. "Donnie, sorry kung hindi ko agad napansin. Alam mo, ikaw lang ang mahal ko. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko." Nag-abot ang kanilang mga mata, at doon nagsimulang gaman ang pakiramdam ni Donnie. Hindi pala ganun kalaki ang bagay na tinatago niyang selos. Ang tunay na sukatan ng kanilang relasyon ay hindi ang mga pansamantalang emosyon, kundi ang kanilang pagmamahal na mas matibay pa sa lahat ng pagsubok. Bumalik sila sa event at nagpasalamat sa lahat ng kanilang mga fans. Ngunit sa kanilang mga mata, walang hadlang. Sa kabila ng selos at mga hindi pagkakaintindihan, alam nilang may mas matibay na pundasyon ang kanilang pagmamahalan. Sa wakas, natutunan nilang pareho na ang bawat relasyon ay may mga pagsubok, ngunit ang tunay na lakas ng pag-ibig ay natutunton sa pagtanggap at pagpapatawad. At sa kabila ng lahat, si Donnie at Belle ay magkasama pa rin, mas matatag, at mas handa na harapin ang mga At para sa mas latest na chismis, subscribe at mag-like na sa channel natin. Pang taon. Walang alinlangan sa pagmamahal na patuloy nilang itinataguyod. Matapos ang insidenteng iyon sa fan meeting, naging mas malapit at tapat si Donnie at Belle sa isa't isa.
Naitama nila ang kanilang mga hindi pagkakaintindihan at nagsimula silang mag-usap ng mas bukas. Ngunit alam nilang hindi sa lahat ng pagkakataon ay magiging madali ang kanilang relasyon, at may mga bagong pagsubok na darating. Isang linggo matapos ang araw na iyon, nagkaroon ng pagkakataon si Donnie na makipag-usap kay Belle ng mas tahimik. Hindi na nila kailangang magtago pa. Nasa kanilang paboritong kapehan sila, ang lugar na madalas nilang tambayan, at tahimik silang nag-uusap habang umiinom ng kanilang mga paboritong inumin. Belle, simula ni Donnie, ang tono ng kanyang boses ay malumanay at puno ng pangako. Alam mo, hindi ko pa rin talaga maalis sa sarili ko ang nararamdaman ko tungkol sa nangyari. Hindi ko alam kung bakit ako naging ganun ka-jealous. Alam ko naman na wala kang ginagawang masama. Ngumiti si Belle at inabot ang kamay ni Donnie. Donnie, hindi mo kailangang mag-sorry. Alam ko na may mga pagkakataon na hindi natin maiwasan na magduda, pero sa lahat ng mga panahon na yun, ang mahalaga ay kung paano tayo magtutulungan para malampasan ang mga bagay na yan. Tumango si Donnie at marahang hinawakan ang kamay ni Belle. Alam ko, kaya nga, Belle, gusto ko lang sanang itanong, paano tayo magiging mas open pa sa isa't isa? Kasi parang ang hirap pa ring ipaliwanag kung anong nararamdaman ko minsan. Nag-isip si Belle sandali at tumingin kay Donnie ng malalim. Siguro, kailangan lang natin ng mas maraming oras na magkasama. Hindi lang sa mga magagandang oras, kundi pati na rin sa mga hindi pagkakaintindihan. I want to understand you more. Kasi sa totoo lang, Donnie, kahit na anong mangyari, hindi kita kayang mawalan. Nagkatinginan sila, at ang mga mata ni Donnie ay puno ng pasasalamat. I don't want to lose you either, Belle. Hindi ko alam kung paano kung hindi kita kasama. Kaya nga, let's promise to always talk. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kaliit na bagay, we'll talk it out. Napangiti si Belle at inabot ang kanyang cellphone. Okay lang ba kung i-share ko sa'yo ang isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa'yo? Tanong ni Belle, habang tinitingnan ang screen ng kanyang phone. Nagmumuni-muni si Donnie bago sumagot. Of course, Belle. Ano yon? Pinindot ni Belle ang ilang mga larawan sa kanyang phone, at ipinakita ang isang picture ng kanilang fan meeting. Nakita ko kasi yung batang babae na nagtatanong sa'yo kanina. Si Anna, 12 years old. Kilala ko siya kasi matagal na siyang fan ko. Nag-message siya sa akin after ng event, and sabi niya, she was worried about you. She said, Ate Belle, be honest with Kuya Donnie. Napansin ni Donnie ang kahalagahan ng mga salitang iyon. Parang naaalala niya ang pag-aalala ng batang fan, at sa kanyang mga mata, nakikita niyang higit pa sa kasikatan ng hinahanap ng mga fans nila, ang tunay na pagmamahal na nararamdaman nila sa isa't isa. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Donnie at Belle na ang kanilang relasyon ay hindi lamang umiikot sa magagandang araw, kundi pati na rin sa pag-unawa sa bawat kahinaan, sa mga bagay na hindi nila agad nakikita, at sa mga maliliit na tanda ng pagmamahal na sumusuporta sa kanila. Habang naglalakad sila pauwi, magkayakap, tinanong ni Donnie si Belle, Belle, sa tingin mo ba, sa mga susunod na taon, magiging mas matatag pa tayo? Ngumiti si Belle, at ang sagot niya ay puno ng pag-asa. Oo, Donnie, dahil ang bawat taon na magkasama tayo, ay isang pagkakataon para ipakita na mas malalim ang pagmamahal natin sa isa't isa. At kahit may mga pagsubok, hindi tayo bibitaw. Nagtama ang kanilang mga mata at sumik ang isang bagong pag-asa sa kanilang mga puso. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan nilang tanggapin ang isa't isa, pati na rin ang mga mali at hindi pagkakaintindihan. Ang kanilang pagmamahal ay isang paglalakbay na hindi natitinag ng kahit anong selos, pangarap, o takot. Magkasama sila, at sa bawat araw na lumilipas, ang kanilang pag-ibig ay patuloy na lumalalim.